Kabanata 11:11. Kabilang sa mga nagpatotoo ay isang lalaking kilalang-kilala dahil sa kanyang kapansanan, na ang mga binti ay paralisado sa loob ng maraming taon. Ngunit, narito siya, naglalakad ng may kumpiyansa sa kalye. Nakita ito, walang nagduda sa kapangyarihan ng manggagamot. Agad na nakatanggap ng balita ang pamilyang Blanc, at agad na umabot ang balita sa pinuno ng pamilya, si Talon. Mayroon bang makahanap sa unparalleled healer na ito agad? Ibalik siya rito, kahit ano paman, utos ni Talon ng may kasabikan. Bagaman mayroon siyang ilang mga anak na lalaki, ang kanyang panganay na si M ang paborito niya. Sa kasamaang palad, si M ay naiwan na ganap na walang kakayahan, at inisip ni Talon na mananatili siyang ganoon habang buhay. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang sinag ng pag-asa sa healer na ito sa Wonderton. Amang, ako na ang pupunta, nag-alok si Bryn, ang ikatlong anak na babae ng pamilyang Blanc. May malapit na ugnayan siya sa kanyang nakatatandang kapatid na si M. Nang marinig niyang maaaring may pagkakataon siyang mailigtas siya, sabik siyang tumulong. Sige, pero kontrolin mo ang iyong galit. Kung kasing makapangyarihan nga ng sinasabi nila ang manggagamot na ito, hindi siya ang taong dapat mong inisin, babala ni Talon. Huwag kang mag-alala, ama. Sisiguraduhin kong babalik siya kasama ko, sagot ni Bryn ng may kumpiyansa. Kasama ang ilang lalaki, siya ay umalis. Matapos magtanong-tanong, natagpuan niya ang sinasabing manggagamot sa isang mataong tavern, kung saan nagtipon-tipon ang mga tao, umaasang magkakaroon ng pagkakataong gumaling. Nandito na si MS Bryn Blanc. Umalis kayong lahat. Hindi nag-atubiling itulak ng mga tao ang mga lalaki ng Blancs, sinisipa ang sinumang hindi kumilos ng mabilis. Bagaman galit na galit, walang naglakas loob na magsalita laban sa mapang-ipang asal ng pamilyang Blanc. Ang tavern ay naubos sa loob ng ilang sandali. Nakakumukuyom ang mga kamay sa likod, nilapitan ni Bryn ang manggagamot, binigyan siya ng mapagmasid na tingin. Nakasimple na robe siya, may puting buhok at kabataang anyo, na naglalabas ng aura ng karunungan at katahimikan. Ah, ikaw pala yung sinasabing walang kapantay na manggagamot na pinag-uusapan ng lahat. Tanong ni Bryn na may bahagyang pang-aasar na tono. Tama ka, ako ang walang kapantay na manggagamot. Sabi ng manggagamot ng may pagmamalaki habang hinahaplos ang kanyang balbas. Bumagsak ang mga buto, nabasag ang gulugad, naputol ang mga tinig, at nasira ang puso. Kaya mo bang gamutin yan? Tanong ni Bryn. Hindi direktang sumagot ang manggagamot kundi itinuturo ang isang karatula sa tabi niya. Tumangala si Bryn at nagbasa ng malakas, walang kapantay na manggagamot na nagpapagaling sa lahat, o. Puputulan niya ang sarili niyang ari. Ano ang ibig sabihin ng phallus? Tanong ni Bryn, na naguguluhan. Ibig sabihin nito kung ano ang ibig sabihin nito. Gusto mo bang ilabas ito ng matandang ito at ipakita sa iyo? Sagot ng manggagamot ng iritado. Oh, oo. Gusto kong makita kung ano itong bagay na phallus, masiglang tugon ni Bryn. Sigurado ka bang gusto mo itong makita? Tanong ng manggagamot habang tinatitigan siya. Siyempre, ilabas mo at ipakita mo sa akin. Iginiit ni Bryn. Sa puntong ito, isa sa kanyang mga gwardya ay hindi na nakapagpigil at lumapit upang ibulong, MS Bryn, ang phallus ay. Well, yun ang bagay na iyon. Huwag mo itong tingnan. Umalis ka sa daan ko. Walang bagay sa mundong ito na hindi ko pwedeng makita. Gusto kong makita ito ngayon. Deklarasyon ni Bryn habang itinulak ang gwardya sa tabi. Ang ibang mga gwardya ay tila gustong magsalita. Ngunit nang makita nila ang malamig at mapanganib na kislap sa kanyang mga mata, umatras sila. Si Bryn ay kilalang-kilala sa kanyang kawalang awa. Kahit bata pa, pumatay siya ng walang pag-aalinlangan. Ang bilang ng mga taong nahulog sa kanyang kamay ay halos nasa daan. Nakita ni Bryn na nakaupo pa rin ang manggagamot doon nang hindi gumagalaw, nagalit siya. Hindi mo ba? Ako narinig. Ilabas mo na yan at ipakita mo sa akin. Utos niya. Kabanata 11:12. Ang manggagamot ay huminga ng malalim sa kanyang balbas sa inis, ang kanyang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwala. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong katapang na batang babae, na humihiling na makita ang kanyang ari. Kung mag-isa lang sila,
Baka hindi niya ito pinansin, pero nasa publiko sila, napapalibutan ng mga tao. Hindi siya maaaring magpakasasa sa ganitong nakakabaliw na palabas. Ngunit si Brin, na hindi pa rin alam kung ano ang tinutukoy ng phallus, ay lalong nagalit ng mag-atubili ang manggagamot. Tanda, bingi ka ba? Sinabi ko sa'yo na ipakita mo sa akin ang phallus. Huwag mo akong piliting ulitin ito. Utos niya. Tumayo ang manggagamot habang kinakausap ang madla, lahat kayo, maging saksi kayo. Ayaw ko sanang gawin ito siya ang matigas ang ulo. Pero pakiusap, umatras muna kayo sandali. Lahat ng mga babaeng naroroon, maliban kina Brin at ilang sobrang interesadong matatandang babae, ay mabilis na umiwas. Walang paligoy-ligoy, nagsimula ng kalasin ng manggagamot ang kanyang sinturon. Ang mukha ni Brin ay napakunot sa gulat at galit. Anong akala mo sa ginagawa mo, walang hiya kang matanda? Talaga bang tinatanggal mo ang pantalon mo? Sinusumpa ko, papatayin kita. Ang manggagamot ay kasing galit din, at sumagot siya, ikaw na walang katwirang babae. Ikaw ang nagpilit na. Makita ito. Paano ko ba ipapakita sa'yo kung hindi ko ibababa ang pantalon ko? Ikaw, nakakadiring matanda. Kahit na ito ay kayamanan, hindi ito dapat itinatago sa iyong pantalon. Sagot ni Brin, na nakakaramdam ng hiya at galit. Ang manggagamot ay tumawa ng may pang-aasar. At saan ko ito ilalagay? Sa kamay ko. Hindi na mapigilan ng mga tao ang kanilang sarili at napuno ng tawanan. Ang ilan ay halos napapaamo sa tawa. Ang mga gwardya ng pamilya Blanc ay pinigilan din ang kanilang mga halakhak, at namula ang kanilang mga mukha mula sa kanilang pinigilang pagtawa. Nang mapagtonto ang kahulugan mula sa reaksyon ng lahat, namula si Brin ng labis, parang gusto niyang maglaho sa lugar. Ikaw, matandang hanggal. Paano mo ako nagawang kutsain? Ang kapal ng mukha mo. Mga gwardya, dakpin siya. Bugbugin siya. Bugbugin siya hanggang mamatay siya. Sigaw ni Brin. Ang boses niya ay malamig na puno ng kahihiyan. Ms. Brin, inutusan tayo ni Mr. Talon na ibalik siya para gamutin si Mr. M. Kung patayin natin siya, paano natin ito ipapaliwanag sa kanya? Tanong ng isa sa mga gwardya ng maingat. Sige. Bugbugin niyo siya hanggang maghingalo siya, tapos dalhin mo siya pabalik. Utos ni Brin na puno ng galit. Ms. Brin, iyon. Iyon ay hindi magandang gawin, sagot ng mga gwardya, medyo nag-aalangan. Si Brin ay agad na nagalit. Hindi ko na uulitin. Kung hindi kayo kikilos ngayon, papatayin ko kayong lahat. Nakita ang kanyang galit, hindi na nag-atubili pa ang mga gwardya at sinugod ang manggagamot. Ang mga gwardya ng pamilya Blanc ay lahat napaka-powerful, bawat isa ay nasa antas ng isang demigod. Sa mga sandali, napalibutan nila ang manggagamot, itinaas ang kanilang mga kamao upang atakihin siya. Namalayan ng mga tao ang kalagayan ng manggagamot, ngunit walang naglakas loob na makialam. Sa wakas, ang pagtawid kay Brin ay isang hatol ng kamatayan. Nang akala ng lahat na ang manggagamot ay doomed na, isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab mula sa kanya. Sa isang malakas na tunog, ang mga gwardya ay itinapon pabalik, nahuli sa ere habang bawat isa ay dumura ng dugo. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at takot. Ang lakas-lakas niya. Lahat ng naroroon ay nagulat, hindi makapaniwala sa lakas ng manggagamot. Ipinagpaliban niya ang isang dosenang demigod nang hindi man lang gumagalaw. Bagaman karamihan sa mga demigod na ito ay 3 bituin o mas mababa, ang pagpatay sa kanila ng napakadali ay nangangailangan ng kapangyarihan ng isang pinakamataas na demigod, posibleng maging kapangyarihan ng isang lesser deity master. Si Brin, na labis ding nagulat, ay itinuro ang manggagamot sa galit at hindi makapaniwala. Walang duda kung bakit ang yabang mo, matanda. May kapangyarihan ka nga. Pero alam mo ba ang magiging resulta ng paghamak sa mga Blancs? Ang manggagamot ay humalaklak ng may paghamak na ekspresyon. Wala akong pakialam kung ikaw ay pamilya Blanc o pamilya Noir. Lumabag ka sa akin, at magiging malubha ang mga kahihinatnan. Anong karapatan mong banta-bantaan ako, matandang hanggal? Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Brin habang nakatutok pa rin ang kanyang daliri sa kanya sa galit. Ang tingin ng manggagamot ay naging malamig. Hindi ko sana gustong makipagtalo sa isang batang tulad mo,
Pero ilang beses mo na akong ininsulto, ang pagkakasalang ito ay hindi mapapatawad. Oh, talaga bang pinagbabantaan mo akong patayin? Pang-aalipuste ni Bryn. Kabanata 11:13. Bilang anak ng pamilyang Blanc, bihira lang hamanin si Bryn sa Wonderton, o kahit sa buong Windwalker Kingdom. Sa kanyang isip, kakaunti ang naglakas loob na magalit sa mga Blancs. Para sa kanya, ang manggagamot ay isa lamang doktor, bagamat may ilang kasanayan na walang tunay na banta. Ang mga labi ng manggagamot ay yumarko sa isang malamig na ngiti. Bigla, siya'y umabot. Sa kabila ng pagiging isang buong hakbang ang layo, si Bryn ay nahatak patungo sa kanya na parang may hindi nakikitang puwersa. Sa isang iglap, ang kamay niya ay nasa paligid ng kanyang leeg. Ang pagkabigla ni Bryn ay naging galit. Ang lakas ng loob mo. Ako ang ikatlong anak na babae ng pamilya Blanc. Kung lalapitin mo man ako kahit isang daliri, papatayin ka ng mga Blanc. Agad na bumangon ang kanyang mga sugatang gwardya, nagmamakaawa. Sir, pakiusap, magpakita ng awa at pakawalan si Ms. Bryn. Kung sasaktan mo siya, hindi ka mabubuhay upang makita ang pagsikat ng araw. Tumawa ang manggagamot. Makakatiyak ka, ang aking tungkulin ay magpagaling, hindi pumatay. Hindi ko basta-basta kinukuha ang buhay. Si Bryn, na sa simula ay medyo natatakot, ay nagmakaawa sa kanyang mga salita. Alam kong hindi mo kayang patayin ako. Ngayon, alisin mo ang marumi mong mga kamay sa akin. Ang ekspresyon ng manggagamot ay naging masaya. Hindi pa ako tapos. Bagamat hindi kita papatayin, may parusa pa ring ipapataw. Dahil hindi natutunan ng mga magulang mo ang magandang asal, ako na ang gagawa nito sa kanilang halip. Sino ka ba sa tingin mo, para turuan ako ng leksyon? Bitawan mo ako, o sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang libingan na mapaglagyan. Sigaw ni Bryn sa galit. Humiga ka. Utos ng manggagamot. Sa isang biglaang hatek, pinilit niyang humiga si Bryn sa kanyang tuhod. Ang manggagamot, na sa katunayan ay si Sebastian na nagkukunwaring iba, ay napansin ang kanyang pagtutol ngunit nagpatuloy pa rin. Ramdam niya ang tensyon sa kanyang posture. Bitawan mo ako. Habang malapit nang sumabog si Bryn sa galit, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang likuran mula kay Sebastian. Lahat ng naruroon ay agad na lumaki ang mga mata sa gulat na may mga bibig na nakabuka, na parang kayang ipasok ang buong itlog sa mga ito. Sila ay napuno ng kawalang paniniwala. Si Bryn mismo ay naguluhan. Hindi niya kailanman naisip na may sino mang magtatangkang paluan siya. Pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagkabigla, naglabas si Bryn ng isang galit na sigaw, "Papatayin kita, matandang salot. Pagsasakmalin kita, piraso-piraso, limb na limb." Lubos na nagalit, siya ay nagsimulang magmura at makipaglaban ng buong lakas. Pagkatapos, may isa pang malakas na sampal. Hindi ka pa rin nagbabago. Kung gayon, kailangan kitang turuan ng tamang leksyon, sabi ni Sebastian, pinapanday ang kanyang mga salita ng matitibay at tamang hampas. Ang matalim, ritmikong tunog ng mga sampal ay pumuno sa hangin. May dala silang kakaibang kasiyasyang epekto, halos mahulog siya sa kanilang alindog. Pakawalan mo si Ms. Bryn. Ang mga gwardya ng mga Blanc ay mapatlas sa takot. Natatarante sila sa kung ano ang mangyayari kung umabot ang insidenteng ito sa pinuno ng pamilya. Pinipigilan ang kanilang mga sugat, sinugod nila si Sebastian. Sa isang simpleng galaw ng kanyang kamay, nagpakawala si Sebastian ng isang makapangyarihang pagsabog ng enerhiya, na nagpadapa sa kanila at muling nagdudugo. Tulat ito kay Mr. Talon. Ngayon na. Isa sa mga gwardya ang nagmadaling kumuha ng transmission opal at iniulat ang sitwasyon kay Talon. Kabanata 11:14. Pagkatanggap ng mensahe, nagmadali si Talon kasama ang kanyang mga tao. Pagdating niya, si Sebastian ay nasa gitna pa ng pagdidisiplina kay Bryn, at ang matatalim na tunog ng pagsampal ay umuukit mula sa malayo. Hindi tulad dati, hindi na nag-aakto ng mapaghimagsik si Bryn. Mr. Healer, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko na ito uulitin. Nangangako ako, umiiyak siya habang nagmamakaawa. Ang sakit ay malinaw na bumalot sa kanya habang siya ay labis na nahihiya. Tigilan mo yan.
Huminto si Talon sandali sa pagkabigla bago nagalit ang kanyang mukha. Ang kanyang sigaw ay parang kulog, umaabot sa buong lugar. Amang, tulungan mo ako. Sigaw ni Breen nang makita ang kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Breen, pinakalma siya ni Talon, at pagkatapos ay bigla siyang tumingin kay Sebastian na puno ng galit. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, tumigil ka. Isang matinding lamig ang pumuno sa hangin. Ang pagnanais ni Talon na pumatay ay halos nagbaba ng temperatura, na nagbigay sa lahat ng pakiramdam ng matinding pagkabahala. Noong mga panahong iyon lamang pinakawalan ni Sebastian si Breen, pinayagan siyang bumangon at tumakbo sa tabi ni Talon. Amang, sobrang sakit. Patayin mo siya. Hindi, huwag lang siyang patayin. Gusto kong pagdusahan siya ng 3 araw at 3 gabi hanggang magmakaawa siya sa kamatayan. Ang boses ni Breen ay puno ng puot. Talon ay sumulyap kay Sebastian, at ang kanyang tingin ay matalim at nakamamatay. Matapang ka, nang ahas kang saktan ang anak ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Tumawa ng tahimik si Sebastian. Nakakatawa na sinabi mo yan. Siya ang unang nagmura sa akin, kaya syempre kailangan kong turuan siya ng leksyon. Ang anak ko ay hindi mo pwedeng basta-basta na lang idisiplina. Tumindi ang puot ni Talon. Lahat ay tumingin kay Sebastian na para bang isa na siyang patay na taong naglalakad. Si Sebastian, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng takot. Nagawa ko na yan. Kung gusto mong gawing isyo, sige lang. Si Breen, na, ay lalo pang nagalit sa kanyang pagsuway. Anong akala mo sa sarili mo na magyabang sa harap ng aking ama? Ang kapal ng mukha mo. Dakpin siya. Si Talon ay dumating kasama ang isang grupo ng mga lalaki, kabilang ang ilan sa mga lesser deity masters ng Blancs. Naghahanda na silang kumilos, ngunit pinigilan sila ni Talon matapos itaas ang kanyang kamay. Ama, ano ang ginagawa mo? Nagprotesta si Breen habang tinatapakan ang kanyang paa sa inis. Hindi siya sumagot si Talon. Lumiko siya kay Sebastian sa halip, sinabing, sa Windwalker Kingdom, sinumang sumasalungat sa mga Blanc ay nagtatapos sa wala, kahit na ikaw ay isang makapangyarihan. Gayunpaman, handa akong bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Mayroon akong anak na malubhang nasugatan. Kung kaya mong pagalingin siya, kalilimutan ko na ang bagay na ito. Ama, hindi natin siya pwedeng palayain. Pinahiya niya ako, at dapat siyang magdusa dahil dito. Breen ay sumigaw sa galit. Ang desisyon ko ay pinal na. Huwag ka nang magsalita, sagot ni Talon, ang tono niya ay hindi nagpapahintulot ng pagtatalo habang tinatitigan siya ng matalim. Naiintindihan ni Breen ang intensyon ng kanyang ama. Gusto nitong gamutin muna ang kanyang kapatid at balak na asikasuhin siya pagkatapos. Hindi niya ito matiis, pero wala siyang magawa laban sa desisyon nito. Habang tinignan niya si Sebastian ng malamig na tingin, sinabi niya. Matanda, mas mabuti pang magdasal ka na magalingin mo ang kapatid ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong hihilingin mo na mamatay ka na. Mukhang hindi na masakit ang likuran mo. Ang kamay ko ay, kung hindi ay masaya akong magdagdag ng ilang palo pa. Masakit ito, pero sulit ang pakiramdam. Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging mapangarapan habang nagsasalita siya. Ikaw maruming matandang lalaki. Ako. Kabanata 11:15. Si Breen ay nanginginig sa galit gusto niyang murahin si Sebastian, pero pinigilan niya ang sarili niya. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Kapag naipagamot na ang kanyang kapatid, maghihiganti siya ng 100 beses anuman ang kalalabasan upang sa wakas ay mapigil ang kanyang galit. Sinundan ni Sebastian sina Talon at ang iba papatungo sa Blanc Estate, bilang isa sa 4 na kilalang pamilya sa Windwalker Kingdom, hindi nakakagulat na ang mansyon ng mga Blanc ay marangya. Pagdaan sa sunod-sunod na mag-agarang patio, sa wakas ay nakarating sila sa isang malawak na hardin. Ang hardin ay puno ng mga kakaibang bulaklak at halamang gamot, na naglalabas ng banayad na halimuyak. Sa gitna nito ay may isang anyong batong na may maliit na batis na dumadaloy dito, kung saan ang mga isda ay lumalangoy ng maayos sa malinaw na tubig. Balikod ng anyong batong iyon ay isang nakatagong pavilion, napapalibutan ng matatangkad na kawayan, na nagbigay ng pakiramdam ng kapayapaan sa tanawin.
Ipinapasok ni Talon si Sebastian sa pavilion, kung saan ang loob ay mas marangya, pinalamutian ng ginto at marangyang dekorasyon. Sa dulo ng silid ay may isang malaking kama. Nakahiga rito ang isang binata na mapatla ang mukha at mahina ang paghinga, malinaw na nagdurusa mula sa malubhang mga sugat. Lumapit si Talon sa tabi ng kama habang ang kanyang mga mata ay napuno ng malalim na pag-aalala at pagmamahal. Mr. Healer, ito ang aking anak, M. Siya ay malubhang nasugatan sa isang laban. Maaari mo ba siyang pagalingin? Tanong ni Talon. Lumapit si Sebastian sa kama, nagkunwaring maingat na sinusuri ang mga sugat ni M, saka sumagot, talagang malubha ang kanyang mga sugat. Sira ang kanyang mga daanan ng panloob na enerhiya, at wasak ang kanyang core. Pero mayroon akong paraan para pagalingin siya. Ang mukha ni Talon ay nagniningning sa pag-asa. Iyan ay napakaganda, talagang napakaganda. Mr. Healer, anuman ang mga halamang gamot na kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ng mga Blanc ang lahat upang suportahan ka. Tumango si Sebastian at sinabi. Kailangan ko ng ilang bihirang halamang gamot century-old fungus, 10,000 taong gulang na frostbloom, semon herb, at iba pa. Hindi madaling makuha ang mga halamang gamot na ito, pero nagtitiwala ako na makakakuha ang mga Blancs. Sumagot si Talon, Mr. Healer, huwag mag-alala. Ang mga Blancs ay may lahat ng mga halamang gamot na iyon. Ipapaabot ko agad. Umalis siya sa silid sandali, at hindi nagtagal ay bumalik kasama ang ilang mga katulong, bawat isa ay may dalang mga kaong napakaganda ang pagkakagawa na puno ng mahahalagang halamang gamot. Kinuha ni Sebastian ang mga kahon at binuksan ang mga ito upang suriin ang laman. Ang mga halamang gamot ay nasa pinakamataas na kalidad, at tahimik niyang kinilala ang mga yaman ng mga Blanc. Ang mga halamang ito ay mahusay at dapat sapat na upang ayusin ang kanyang mga meridiano, sabi niya. Gayunpaman, upang ganap na maibalik ang kanyang core, kakailanganin ko ng isang espesyal na halamang espiritual sa kasamaang palad, duda ako kung kahit ang mga Blancs ay makapagbibigay nito. Mr. Healer, huwag mong maliitin ang mga Blancs, nagmamalaking sinabi ni Talon. Sabihin mo sa akin, anong spiritual herb ang kailangan mo? Ang Orestes flower, sagot ni Sebastian. Ano? Ang Orestes flower. Halatang nagulat si Talon, at nagkibit ang kanyang mga kilay sa pagninilay. Ipinaliwanag ni Sebastian, napakahirap ayusin ang core, at ang paggamit ng Orestes flower sa paggamot ang tanging magagawa. Kung ibibigay ko ang Orestes flower, gaano kasigurado na maibabalik mo ang kanyang core? Maingat na tanong ni Talon, naghahanap ng katiyakan. Itinuro ni Sebastian ang karatula sa likuran niya. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito, sabi ni Talon, kahit na halatang ayaw niyang pakawalan ang ganitong kayamanan. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili at ibinigay ito para sa kanyang mahal na anak. Tumaas ang kasab-ikan ni Sebastian nang makita niya ang Orestes flower. Ang kanyang kasanayan sa batas ng lakas ay umabot na sa mataas na antas. Ganap na niyang pinino ang blood core na nakuha niya mula sa pinagbabawal na lupain ng mga Novak, na nagresulta sa halos perpektong steel body state. Isang hakbang na lang siya mula sa pag-abot sa bronze body state. Gayunpaman, natuklasan niya na ang mga karaniwang mapagkukunan ay hindi na epektibo sa yugtong ito. Kaya, ang Orestes flower, bilang isang bihirang pang-anim na antas ng espiritual na halamang gamot, ay talagang makakatulong sa kanya na makamit ang bronze body state na may mataas na posibilidad ng tagumpay. Talon nagtanong, Mr. Healer, kailan mo sisimulan ang panggagamot? Sa ngayon, sagot ni Sebastian. Kailangan kong umalis ang lahat. Ang panggagamot ay dapat isagawa ng walang anumang abala. Walang pag-aalinlangan, pinangunahan ni Talon ang lahat palabas. Kumpiyansa siya na hindi magtatangkang gumawa ng anumang walang ingat si Sebastian maliban na lang kung gusto niyang mawala ang kanyang buhay. Kabanata 11:16. Matapos palabasin ang lahat at isara ang pinto, kinuha ni Sebastian ang kanyang alchemy pot at nagsimulang mag-refine ng mga pil. Ginamit niya ang lahat ng materyales na bagong ibinigay ng mga Blanc. Pagkatapos ng halos kalahating oras, nakagawa siya ng isang batch ng Violet Restoration Pills.
Ang Violet Restoration Pill ay ginawa mula sa mahigit 30 bihirang espiritual na halamang gamot at may malakas na nakapagpapalusog na epekto sa mga buto at panloob na daluyan ng enerhiya. Nang lumapit si Sebastian sa kama, nakapagbigay ng ngiti si M. Bagaman siya'y nakahiga at paralisado, narinig niya ang pag-uusap. Alam niyang ang matalino at malaon na matandang lalaki sa kanyang harapan ay makapagpapagaling sa kanya, na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kumuha si Sebastian ng isang Violet Restoration Pill at ibinigay ito kay M, na nilunok ito ng may pasasalamat pagkatapos, hinawakan ni Sebastian ang kaliwang braso ni M at sinimulang daluyan ng espiritual na enerhiya upang pakalmayan ang kanyang mga panloob na daanan ng enerhiya. Upang kumbansihin ang mga blank sa kanyang mga himalang kakayahan, nagpasya siyang ipakita ang ilang paunang resulta sa kondisyon ni M. Gayunpaman, ang mga buto at panloob na daluyan ng enerhiya ni M ay nabasag na halos 2 taon na. Ang pag-asa lamang sa mga gamot at espiritual na enerhiya ay hindi sapat upang pagalingin siya. Matapos pakainin ang katawan ni M ng espiritual na enerhiya, kinagat ni Sebastian ang kanyang sariling daliri, pinayagan ang ilang patak ng kanyang makapangyarihang dugo na mahulog sa bibig ni M. Hindi sigurado si M kung ano ang ginagawa ni Sebastian, pero kusang loob siyang nakipagtulungan dahil desperado siyang gumaling. Sa kanyang matibay na katawan at dugo na katulad ng mga elixir, ang dugo ni Sebastian ay naglalaman ng makapangyarihang puwersa ng buhay na kayang buhayin ang mga buto at mga daanan ng panloob na enerhiya. Pagkatapos, sa huling pagsabog ng espiritual na enerhiya, ginabayan ni Sebastian ang pil at ang puwersa ng buhay sa kanyang dugo upang maibalik ang mga buto at panloob na daluyan ng enerhiya ni M. Samantala, ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Blanc ay nag-aabang ng may kaba sa labas ng pinto. Amang, hindi natin alam kung saan nanggaling ang lalaking iyon, pero kumbinsido akong siya'y isang manloloko, malamig na sinabi ni Brin. Ang pag-iisip pa lang kung paano siya pinagsalitaan ng matanda sa publiko ay nagpagalit sa kanya. Wala siyang ibang nais kundi punatin siya. Dapat maunawaan na siya ang kagalang-galang na anak ng mga Blanc, walang asawa at kilala sa mataas na lipunan. Ngayon, pagkatapos mapalo ng publiko ng isang matandang lalaki, hindi magtatagal at buong lungsod na ang makakarinig tungkol dito, na nagiging target siya ng pang-aalaska. Paano niya kayang itaas ang kanyang ulo pagkatapos noon? Mabilis na tumango si Gaius bilang pagsang-ayon, at idinagdag, Ama, sa tingin ko may punto si Brin. Kung ang lalaking ito ay mapatunayan na isang manloloko, hindi lamang siya mabibigo na tulungan ang ating kapatid, kundi maaari pa niyang palalain ang sitwasyon. At binigyan mo pa siya ng Orestes flower. Parang nagtatapon ka ng buto sa aso. Hindi mo na ito makukuha pabalik. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob. Ang mga mata ni Talon ay kumikislap ng malamig. Kung susubukan niya akong lokohin, sisiguraduhin kong magdaranas siya ng labis na pagdurusa. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto, at malamig na tinanong ni Sebastian, sino ang pinlano mong pagdusahin ng labis? Wala, Mr. Healer. Wala talaga. Mabilis na ngumiti si Talon at nagtanong, kamusta ang kondisyon ng aking anak? Pwede kang pumasok at tingnan mo mismo, sagot ni Sebastian na may misteryosong tono. Sa halip na magmadali, nagbigay ng senyales si Talon sa ilang matatanda na bantayan si Sebastian upang maiwasan ang anumang pagkakataon na makatakas siya, bago pumasok sa silid. Pagpasok ni Talon, agad niyang napansin na mukhang mas mabuti si M. May malusog na pamumula sa kanyang mga pisngi at kapansin-pansing pagbuti sa kanyang kabuoang enerhiya. M, kamusta ka? Tanong ni Talon na may tunay na pag-aalala. Habang puno ng kasiyahan, sumagot si M, Ama, makakapagsalita na ako ngayon. At kaya ko pang igalaw ang kamay na ito. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Bagaman bahagya lamang niyang naitaas ito bago muling ibinaba, sapat na ang galaw na iyon upang magdulot ng gulat at saya kay Talon. Ito ay kahanga-hanga. Mukhang talagang magaling si Mr. Healer. Lumapit si Brin at nagtanong, bukod sa pagsasalita at paggalaw ng iyong kaliwang kamay, may iba ka pa bang kayang gawin, M? Sa ngayon, itong dalawa lang, sagot ni M. Kabanata 11:17. Agad na humarap si Brin kay Sebastian at malamig na sinabi, Ikaw, matandang manloloko.
Sinasabi mong kaya mong pagalingin ang kapatid ko, pero hindi pa rin niya maigalaw ang kanyang kanang braso o mga binti, lalo na ang kanyang core. Niloko mo kami. Karapat-dapat kang parusahan. Lahat ng tingin ay napunta kay Sebastian. Ang inggaparatang ni Brin ay may katotohanan. Sa katunayan, nagbigay sila ng maraming mahahalagang halamang espiritual, kabilang ang mahalagang Orestes flower. Kung hindi magagaling ng lubusan si M, haharapin nila ang malaking pagkawala. Gayos na idagdag ng malamig, pinaghihinalaan ko na siya ay isang manloloko mula pa noon, at mukhang tama ako. Talagang matapang ka naman dahil sa mga blank. Si Sebastian ay nagalit ng labis. Anong karapatan ninyong mga bastos na bata na insultuhan ako? Gales ay ngumisi ng may pang-aalipusta. Anong halaga ng ilang mga insulto? Papatayin kita kung kaya ko. Tumingin si Talon kay Sebastian at nagdemand, Mr. Healer, kailangan ko ng makatwirang paliwanag. Sumagot si Sebastian ng galit, ano pang ipapaliwanag ko? Alam mo naman kung gaano kalala ang mga sugat ng anak mo. Paano siya gagaling ng biglaan? Ang paggamot ay dapat isagawa sa mga yugto. Nakatapos pa lang tayo ng unang yugto, at heto ka, handang ipagkanulo ako. Mga walang hiya kayo. So, sinasabi mo bang makakabawi ng lubusan ang anak ko? Nagtanong si Talon habang ang kanyang mukha ay lumiwanag sa pag-asa. Sebastian ay nag-cross ng kanyang mga braso at humalaklak. Oo. Pwede sana. Pero ngayon. Hindi na. Anong ibig mong sabihin? Si Talon ay nagtanong ng may pag-aalala. Sumagot si Sebastian ng may pagmamalaki, walang sugat sa mundong ito na hindi ko kayang pagalingin. Kung nagpatuloy ako, magiging madali ang ayusin siya. Pero ngayon galit na galit ako. Maghanap ka ng iba na tutulong sa kanya. Hanggang dyan ka lang. Nang humarap si Sebastian upang umalis, ilang mga nakatatandang lesser deity master ng Blancs ang hamarang sa kanyang daraanan, ang kanilang intensyon ay hindi mapagkakamalian na mapanlaban. Akala mo ba kaya mo akong pigilan? Tumabi ka. Nawala ang anyo ni Sebastian, at sa isang iglap ay nasa harap na siya ng isa sa mga nakatatanda, kumilos na parang isang multo bago siya nagbigay ng isang malakas na suntok. Ang ikalimang elder, si Pompey Cinco, ay nagulat. Kakaunti na lang ang oras niya para makapag-react, at wala siyang ibang pagpipilian kundi sumagot gamit ang sarili niyang suntok. Sa isang malalim at umuugong na tunog, nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Ang napakalakas na lakas ni Sebastian ay madaling nagwasak sa braso ni Pompey. Ang puwersa ay nagpatuloy bago brutal na tumama sa kanyang balikat. Isang malakas na tunog ang umalangaw habang si Pompey ay itinapon pabalik habang dumudura ng dugo. Lumipad siya ng higit sa 30 talampakan bago tumama ng malakas sa lupa. Mr. Cinco. Lahat ay nagulat. Si Pompey ay isang lesser deity master, ngunit siya ay malubhang nasugatan sa isang atake. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Kayong lahat, atakehin siya. Patayin siya at ipaghiganti ang ikalimang elder. Sigaw ni Gaius sa galit. Nakatayo si Sebastian na hindi kumikilos habang may mapanlit na ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya itinuturing na banta ang mga Blancs. Gayunpaman, alam niyang ito ay Wonderton. Ang paglipol sa mga Blancs ay tiyak na magdudulot ng malawakang takot at maaaring makuha pa ang atensyon ng pamilyang Maharlika. Ang Windwalker Kingdom ay, sa katunayan, ang kanyang pangalawang tahanan. Ayaw niyang ilagay sa mahirap na sitwasyon ang pamilyang Maharlika. Si Gales, ngayon ay ang tagapagmana at may malaking kapangyarihan, ay nagbigay ng utos. Ang iba pang mga elder ng Lesser Deity Master ay sumugod kay Sebastian, at ang kanilang masamang balak ay ramdam na ramdam. Kabanata 11:18. Ang mga Blanc ay isa sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Wonderton. Mayroon silang napakalakas na kapangyarihan, na may higit sa 12 Lesser Deity Masters, na malayo ang lakas kumpara sa Swordati. Sa kasalukuyan, may mga 7 o 8 sa kanila sa lugar, na bumubuo ng isang nakakatakot na puwersa kapag pinagsama. Tigil. Habang iniisip ni Sebastian kung dapat ba niyang ilabas ang buong lakas niya, biglang inutusan ni Talon ang mga elder na huminto. Agad na nag-alala si Gaius. Ama, sinaktan ng malubha ng matandang ito si Mr. Cinco at pinahiya si Brin. Hindi natin siya basta-basta pwedeng palampasin.
Binigyan siya ni Talon ng matalim na tingin, na nagdulot kay Gaius ng alon ng guilt. Siya ay isang taong labis na makasarili na kaunti lamang ang pakialam sa kapalaran ng ikalimang nakatatanda o sa kahihiyan ng kanyang sariling kapatid na babae. Ang kanyang pagnanais na patayin si Sebastian ay hindi dahil sa galit kundi sa takot. Natakot siya na baka talagang magamot ni Sebastian ang kanyang nakatatandang kapatid, na maglalagay sa panganib ng kanyang posisyon bilang tagapagmana ng mga Blanc, isang posisyon na kakakuha lang niya. Talon, syempre, nakita ang kanyang mga intensyon. Kaya, hindi niya kailanman papayagan na mangyari iyon. Inutusan niya ang mga matatanda na humakbang pabalik, pagkatapos ay humarap kay Sebastian ngunit ang kanyang mukha ay may kaakit-akit ng ngiti na. Mr. Healer, humihingi ako ng paumanhin sa naunang hindi pagkakaintindihan. Sana hindi ka magalit at maipagpatuloy mo ang paggamot sa aking anak. Sebastian ay humalaklak. Matapos ang lahat ng mga insulto, at kahit ang mga pagtatangkang patayin ako, sa tingin mo ba ay papayag pa rin akong gamutin ang iyong anak? Talon ay nakangiti pa rin habang sinabi niya, Mr. Healer, nagpadalos-dalos sila at nagkamali. Pagsasabihan ko sila na humingi ng tawad agad. Lumingon kay Gaius, Breen, at sa mga nakatatanda, sumigaw siya, ano pang hinihintay nyo? Humingi kayo ng tawad kay Mr. Healer. Pasensya na, bulong ni Gaius at Breen. Pareho silang halatang nag-aatubili. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Sa tingin mo ba sapat na ang isang walang pusong sorry, para ayusin ang lahat? Sa tingin mo ba ganon lang kadali iyon? Ikaw, matandang hanggal. Pinagtawanan mo ako, at hindi ko pa nga nasisimulan ang pag-aayos ng utang na loob. Dapat kang magpasalamat na nakakuha ka pa ng tawad, pero may lakas pa ng loob mong subukan ang kapalaran mo. Gusto mo bang mamatay? Galit na sabi ni Breen, puno ng puot. Nakita mo ba yon? Ito mismo ang dahilan kung bakit ganyan ang ugali mo. Malamig na pangungutya ni Sebastian. Breen, sumusobra ka na. Agad na pinagsabihan siya ni Talon, pagkatapos ay humarap kay Sebastian na may ngiti, sinabing, Mr. Healer, kulang sa pag-unawa ang mga kabataan. Pakiusap, maging mas nakatatanda at huwag pansinin ang kanilang asal. Hindi yan gagana, sagot ni Sebastian ng galit. Ako ang tipo ng tao na nagtatanim ng galit. Kung hindi mo ako papayagang maglabas ng sama ng loob, kalimutan mo na ang pagpapatuloy ko sa panggagamot sa anak mo. Kung ganon, ano ang kailangan para mapasaya ka? Tanong ni Talon na may pilit ng ngiti. Yung mga taong iyon, itinuturo ni Sebastian si Gaius at ang grupo ng mga matatanda, gusto kong lumuhad silang lahat at humingi ng tawad. At hindi sila pwedeng tumayo hanggang hindi pa ganap na nagagamot ang iyong anak. Sige. Walang problema, sang-ayon ni Talon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang tugon na ito ay nagalit kay Gaius. Gayunpaman, sa harap ng malamig na titig ng kanyang ama, wala siyang ibang magagawa kundi pigilin ang kanyang galit at lumuhad kay Sebastian habang humihingi ng tawad. Tumingin si Sebastian kay Breen. Tungkol sa batang ito, kailangan niyang sampelan ang sarili niya ng 10 beses. Ano? Hindi ko gagawin yon. Uminit ang mukha ni Breen sa galit, at nagliyab ang kanyang mga mata sa puot. Breen, gawin mo na lang ito para sa kapatid mo, pilit na sinabi ni Talon. Kabanata 11:19. Si Breen Blanc ay nanginginig sa galit ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Pinipigilan ang kanyang galit, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sinampal ang kanyang sarili sa mukha. Ang tunog ay umabot ng malakas, at isang pulang pasa ang lumitaw sa kanyang pisngi. Tumingin si Sebastian kay Breen na may mapagmataas na ngiti. Well, mukhang may lakas ka rin pala. Ituloy mo lang, yan. Huwag kang hihinto. Pinipigilan ang kanyang mga luha, sinampal ni Breen ang kanyang sarili ng 9 na beses ng sunod-sunod. Namamaga ang kanyang mukha, at nagsimulang damyugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Gayunpaman, matigas ang tingin niya kay Sebastian. Hindi na masama. Ang bait-bait na batang babae, sabi niya, kumiskis ng dila sa kanyang bibig bilang pabalat bunga. Breen ay nagbigay kay Sebastian ng isang mapanlikhang tingin, nangako na balang araw ay pagbabayaran niya ito. Dahil nakita niyang hindi na siya magpapatuloy, hindi na pinilit pa ni Sebastian. Lumiko siya kay Talon Blanc at sinabi, sige, Mr. Blanc,
humingi na ng tawad ang iyong anak na babae, kaya maaari ko nang ipagpatuloy ang paggamot sa iyong anak na lalaki. Gayunpaman, mayroon pa akong isang kondisyon. Bumagsak ang puso ni Talon. Alam niyang malapit nang magbigay si Sebastian ng isa pang hindi kapani-paniwalang hiling, pero para sa kapakanan ng buhay ni M, wala siyang pagpipilian. Ano ang kondisyon mo? Magsabi ka lang, Mr. Healer. Sa isang sandali, gagalingin ko ang mga ugat, buto, at core ng iyong anak, ngunit kung nais mong maibalik ang kanyang cultivation base, may isang espesyal na bagay akong kakailanganin. Sinasabi mo bang maibabalik ang cultivation base ng anak ko? Tanong ni Talon nang may kasabikan. Akala niya na kailangang magsimula muli ng training si M mula sa simula, kahit na naayos na ang kanyang core. Sebastian ay nagsabi ng may kumpiyansa, walang anuman ang ibalik ang kanyang mga kapangyarihan. Kung mahahanap mo ang bagay na ito, hindi lang gagaling ang iyong anak, kundi maaari pa siyang umabot sa mas mataas na antas. Baka makakuha rin kayo ng kaunting benepisyo mula sa pagpapalakas ng inyong mga kakayahan. Lalong lumaki ang kasabikan ni Talon. Sabihin mo sa akin kung ano iyon, at hahanapan ko ng paraan para makuha ito. Celestial Essence. Tugon ni Sebastian. Celestial Essence. Tumingin si Talon sa paligid sa iba. Lahat sila ay naguguluhan dahil wala ni isa sa kanila ang nakarinig tungkol dito. Mr. Healer, ano ba talaga ang Celestial Essence? Tanong ni Talon nang may pagyuzisa. Sumagot si Sebastian nang may pagdududa, seryoso. Wala sa inyo ang nakarinig nito. Talagang wala kayong alam tungkol sa mahahalagang kayamanan. Talon ay namula sa kahihiyan. Mr. Healer, talagang wala pa kaming nahahanap. Maaari mo bang sabihin kung saan namin ito mahahanap? Ang tanga-tanggang tanong. Kailangan mong pumunta sa Merchant Guild para bilhin ang mga bagay na iyon. Iniirap ni Sebastian ang kanyang mga mata. Halos tinagat ni Talon ang kanyang dila upang pigilin ang isang sagot, nakakaramdam ng kahihiyan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pumunta siya sa Bejeweled Tower at tinanong ang tindera, ngunit nalaman niyang ang Celestial Essence ay isang mythical na bagay na wala pang nakakita. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya, pero nagpa siya pa ring tingnan ni Talon ang Supreme Merchants Guild dahil ito ang pinakamalaking guild sa mundo. Sa kanyang gulat, mayroon pala silang Celestial Essence na nasa stock. Labing tuwang-tuwa, agad na ibinaba ni Talon sa katotohanan ng tumanggi ang guild na ibenta ito, sinasabing ito ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Talon ay nagmamakaawa at nagmamakaawa. Sa wakas, pumayag ang kinatawan ng guild, ngunit sa napakataas na presyo lamang. Nagkakahalaga ito sa kanya ng 5 bilyong espiritual na bato. Siya ay naguluhan. Ang buong kayamanan ng kanyang pamilya ay umabot sa humigit kumulang 30 bilyon, at karamihan nito ay nakatali sa mga ari-arian, na may 5 hanggang 6 na bilyon lamang sa likidong pondo. Sa huli, kinagat niya ang kanyang mga labi habang binibili ito. Nangako si Sebastian na sa tulong ng Celestial Essence, hindi lamang gagaling si M kundi lalampasan pa ang kanyang mga dating kakayahan. Binanggit pa ni Sebastian na ang mga nakatatanda, kasama na si Talon mismo, ay makikita ang pagtaas ng kanilang mga kapangyarihan. Ang pera ay palaging maaaring kitain muli, ngunit ang pagkakataong umunlad sa kapangyarihan ay bihira, at hindi niya maipagpapaliban ang pagkakataong iyon. Kabanata 11:20. Matapos makuha ni Talon ang Celestial Essence, maingat niyang sinuri ito. Ang hiyas ay nagniningning, mas nakakasilaw kaysa sa anumang alahas ito ay malinaw at naglalabas ng kaakit-akit na liwanag. Nais na magpatuloy, nagmadali siyang umuwi kasama ang Celestial Essence at ibinigay ito kay Sebastian. Mr. Healer, ito ba ang kailangan mo? Nang buksan ni Sebastian ang kahon, hindi niya maikabli ang kanyang kasiyahan. Ito mismo ang Royal Emerald na inihanda niya ng maaga. Alam niya na walang mga esmeralda sa mundong ito, at kumpiyansa siyang walang makakakilala dito. Gayunpaman, hindi ganoon kadali kumbansihin si Talon gamit lamang ang isang piraso ng esmeralda. Sa likod niya ang reputasyon ng Supreme Merchants Guild, ibang kwento na iyon. Kilalang-kilala sa kanilang katarungan at integridad, ang guild ay may matibay na reputasyon sa mga tao, kaya't hindi kailanman sususpetsahin ni Talon ang mga ito ng panlilinlang. Nagkunwari ng maingat na pagsusuri, tumango si Sebastian at sinabi,
Oo, ito nga ang celestial essence. Nagulat ako na ang isang lugar na katulad nito ay makakapagbigay ng ganitong bihirang kayamanan. Nang marinig ang kanyang mga salita, labis na natuwa si Talon. Sumagot siya, Mr. Healer, ngayon na mayroon na tayong celestial essence, magagamot mo na ang aking anak, di ba? Siyempre. Pero ang mga sugat ng iyong anak ay malubha at mangangailangan ng malaking halaga ng celestial essence. Ang natitira ay makakatulong upang mapataas ang iyong cultivation base. Gayunpaman, bago tayo magsimula, bawat isa sa inyo ay dapat dumaan sa isang herbal na palaigo. Iyan ay aabot ng isang buong araw at gabi, sagot ni Sebastian ng seryoso. Sumang-ayon si Talon ng walang pag-aalinlangan. Dalhin mo ako sa iyong imbentaryo ng gamot. Kailangan ko ng ilang karagdagang herbs, sabi ni Sebastian. Agad na sumunod si Talon, personal na sinamahan siya patungo sa Royal Treasury. Ang kayamanan ay isang kamanghamanghang tanawin, puno ng mga walang hanggang espiritual na halamang gamot, mahika na mga artepakto, mga pil, mga materyales para sa paglikha, mga teknik, at mga kasanayan. Ang kayamanan ay isang kasiyahan sa mga mata, at ito ay napakabighani na nagpatigil sa mga tao. Sa labas, pinanatili ni Sebastian ang kalmadong anyo, ngunit sa loob siya ay namangha sa magagandang bagay sa harap niya. Maaari lamang niyang isipin ang kilig ng pagkuha ng lahat ng nasa paningin. Matapos pumili ng ilang espiritual na halamang gamot, humarap si Sebastian kay Talon at sinabi, Mr. Blanc, habang ginagamot ang iyong anak, kailangan kong ayusin ang plano batay sa kanyang progreso, kaya maaaring kailanganin kong bumalik dito ng ilang beses. Siyempre, malugod mong maaring italaga ang sinuman upang samahan ako. Gayon din, anumang espiritual na halamang gamot na inumin ko ay gagamitin lamang para sa inyo. Ayos lang, Mr. Healer. Mayroon akong ganap na tiwala sa iyong pagkatao. Maaari kang pumasok sa inggatanan ng yaman anumang oras na nais mo, sabi ni Talon. Pagkatapos, inutusan niya ang mga gwardya, tuwing gustong pumasok ni Mr. Healer, tulungan siya ng walang tanong. Sa katotohanan, hindi lubos na nagtitiwala si Talon kay Sebastian. Akala niya, hindi kayang magdulot ng malaking gulo ni Sebastian mag-isa, at sa anumang kaso, hindi niya balak na hayaang makalabas itong buhay. Matapos ihanda ang herbal na palaigo, inutusan ni Sebastian si Talon at ang iba pa na maligo. Gayunpaman, natatakot si Talon na baka makatakas si Sebastian, kaya inutusan niya ang apat na matatanda na bantayan siya ng mabuti. Samantala, si Sebastian ay umalis papunta sa kwarto ni M at nag-set up ng soundproof barrier. Uminit ang mukha ni M nang makita niyang pumasok si Sebastian. Sa mga sandaling iyon, may kakaibang ngiti si Sebastian. M, ang susunod na yugto ng iyong paggamot ay maaaring masakit, kaya maghanda ka. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Huwag mag-alala, kaya ko to, sabi ni M na may matatag na kumpiyansa. Nakararanas na siya ng napakaraming hirap. Ang pinakamagandang sakit na kanyang naranasan ay nang pininsala siya ni Sebastian, at halos hindi siya nakaligtas doon. Hindi niya maisip ang anumang sakit na hindi niya kayang tiisin ngayon. Sige. Magsimula na tayo, sabi ni Sebastian na may kaakit-akit ng ngiti. Pagkatapos, bigla niyang hinawakan ang buto ng kaliwang braso ni M. Nagpakawala si M ng isang matinding sigaw.